Jericho Rosales, sobrang na-miss si Janine Gutierrez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Dream come true kay Janine Gutierrez na mag-world premiere sa Venice Film Festival. Sa Venice, Italy ang movie na Love Diaz ni Pantos Mia co-stars Ronnie Lazaro. Sa pelikulang iyon ang Asia's rising star. At dahil nasa Venice nga si Janine, mukhang miss na miss niya na si Jericho Rosales na nanliligaw sa kanya. Komento ni Eiko sa isang post ni Janine, medyo hirap na ang kalooban ko. Komento nga ng fans, sobrang miss na ni Eiko si Janine. Aba, very open din naman kasi si Eiko ng pagsasabi ng tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang Lavender Fields co-star na si Janine Gutierrez. Si Janine naman ay nanginginig sa tuwa nang rumampa sa Venice Film Janine Gutierrez. Tuwang-tuwa nga si Janine nang dumalo siya sa red carpet ng Venice Film Festival sa premiere ng kanyang Love Diaz ng movie na Pantos Mia. Napanood ang pelikulang pinagbidahan ni Janine na obra ni Love Diaz Pantos Mia sa La Biennale de Venecia. Out of commentation section, nagkomento naman si Jericho Rosales na aminadong masayang-masaya ang puso niya dahil kay Janine, "You look like a dream come true, congratulations to you." At sa kabilang banda, Iya Villana buntis sa ikalimang anak nila ni Drew Arellano. Iyang Villana at Drew Arellano kasama ang 4 na anak. Buntis uli ang puso actress at TV host na si Iya Villana sa ikalima nilang baby nila ng mag-asawa si Drew Arellano. Masaya at excited na ibinandera ng celebrity couple sa buong universe na madagdagan na naman ng bagong member ang kanilang lumalaking pamilya. Sa kanilang respective Instagram account, ibinahagi ni Iya at Drew ang good news kalakip ang kanilang cute na family photo at maikling video. Mapapanood sa kanilang IG post ang paghataw nila sa kantang Mambo No. 5 ni Leo Biga. Isa-isang umapir ang mga anak ni na Iya at Drew sa frame ng kamera at sina Primo. At noong dumako na ang kantang sinabaybayan nila sa number 5 ay bumalandaran na ang ikalimang litrato ng ultrasound ng kanilang ikalimang anak. Tanging waving hand emoji lang ang inilagay ng mag-asawa sa kanilang caption. Bumuhos naman sa comment section ng kanilang IG post ang mga congratulatory messages mula sa kanilang followers at mga kaibigan in and out of showbiz. Ilan sa mga celebrities na unang bumati kay na Iya at Drew ay sina Jericho Rosales, Rica Peralillo, Bianca Gonzalez, Isaac Alzado, Ryan Agoncillo, Camille Pras, Sab Magalona, Charis Solomon at marami pang iba. Ikinasal sina Iya at Drew noong 2014. At sa kabilang banda naman, Connie Reyes never nakialam sa love life ni Vico Soto. Hindi ako strict. Never nakialam unang himasok ang veteranang actress na si Connie Reyes pagdating sa love life ng kanyang anak na si Pasig City Mayor Vico Soto. Feeling ni Connie, nasa edad na si Vico para mag-decide kung ano ang makabubuti para sa kanyang sarili, pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sa nakaraang episode ng Fast Talk with Tito Boy Abunda, natanong ang TV icon kung may say ba siya sa mga pakikipagrelasyon ng alkalde na hanggang ngayon ay nananatili pa rin single. Hindi ako nakikialam. Hindi ako strict. Hindi ako nagbabawal, pahayag pa ni Connie. Mapapanood na muli sa Kapuso afternoon series na Shining Inheritance at tumigil na rin daw ang actress sa pagtatanong sa tungkol sa love life nito at kailangan daw balak magpakasal para bumuo ng sariling pamilya. Ayoko na. At knows nyo ba na wala pang dinadala o pinakilalang girlfriend si Mayor Vico Soto sa kanilang pamilya? He had girlfriends, friends, mga classmates niya before. Mga ganyan and they will go out as a group. You know, they will go out something like that for a break. Pero hindi naman kasi ako ano. Alam ko na I've raised my children in a way na they know that they have fear of God. They know what they are doing. Say pa ng actress, inamin din ni Connie na nashock siya nang mag-desisyong sumabak sa politika. Ang anak dahil hindi niya na-imagine na magiging public servant ang binata. Medyo nagulat ako. Ako naman, I respect his decisions. I know he doesn't make decisions overnight like that. Parang i-consults praise ng actress. I just want to encourage him because I know he's on the right track. Sabi pa niya about Vico Soto. Samantala, mapapanood na ang bagong serye ni Connie sa Jamie 7, ang Philippine adaptation ng hit South Korean drama Shining Inheritance. Bumida sa original version nito ang K-drama star na sina Lee Sung-ji, Han Yoo-joo, Moon Chae-won at Bae Soo-jin. At sa Pinoy version nga na bibida naman ay sina Carlene Alcantara, Kate Valdez,
Paul Salas at Michael Soger. Mapapanood ang world premiere nito sa September 9, 4 p.m. sa Jamie Afternoon Prime. At sa kabilang balita naman, Carmi Martin ilang beses nang pinilit ng producer na maghubot-hubad. Nireveal ng veteran actress na si Carmi Martin na marami ring nagtangkang mang-abuso sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Kuwento ng veteranang actress, sexy actress ang naging packaging niya noong mag-start siya ng mag-artista noong dekada 80 pero nang magtagal at nalinya rin siya sa comedy. Ayon kay Carmi, naging banta rin sa kanya ang sexual exploitation tulad ng ilan pang female celebrities na kasabayan niya noon. Totoong may mga movie producer daw na diretsang humihingi sa kanya ng sexual favors kapalit ng kasikatan at sunod-sunod na proyekto. Sa panayam ng kapwa actress na si Snooki Sir na para sa YouTube channel nito, inalala ni Carmi ang una niyang karanasan sa pag-aartista. Ang naging launching movie raw niya noon ay ang Hot Property na ipinalabas taong 1983 mula sa direksyon ng premiadong filmmaker na si Lino Brocka. Nakalabsin niya sa naturang pelikula ang award-winning actor na si Philip Salvador. Ang mga sumunod niyang projects ay puro sexy drama ang tema. Pero dumating daw siya sa puntong nais na niyang iwasan ang sexy image, kaya sinubukan niyang makatawid sa movie television. Pinilit ko talaga na sa TV kasi sa TV medyo may censorship. Kwento pa ni Carmi kay Snooki. Diretsahang inusisa ni Snooki si Carmi kung na-exploit ba siya noong kabataan niya. Parang maraming times na gustong magkaroon ako ng frontal nudity. Mabuti na lang meron akong makulit na kasamang boyfriend na laging may hawak na baril. Alam mo yung parating nagkakaroon ng mga ganoong instances. Nabuti na lang kontrabida. Pahayag pa ng aktres. Sa sobrang ayoko pati yung pamilya ko nasasaktan na. Talagang ginagawa ko nga mag-focus nga sa television, aniya pa. Sabi pa ng actress, matagal nang nangyari sa entertainment industry na pinagpipiyasahan ang mga sexual abuse case ngayon sa showbiz tulad ng kaso ni Sandro Mulak at Cheryl Santos. Say pa ni Carmi, pero yung exploitation like what's happening right now na may mga kailangan mong maki-affair kay ganito para mabigyan ka ng project. Revelation pa ng season actress, meron akong mga invitations ng ganyan during that time kasi nga ang sexy ko at may mga producers din na talagang gustong nagtatry ng take advantage sa akin to the point na tinutulak ko talaga at sinasabi ko, hindi dahil ganito ako na sexy o parang pinapackage nyo as a sexy star, pwede na akong i-exploit. So meron ng mga sinasabi ko nga during the 80s, mas maraming babae ang parang mas na i-exploit nang mabibigyan ka ng popularity if for example, ipapayag ka na magkaroon ng sexual relationship with the producers. Paglalahad pa ni Carmi, nabanggitin ni Carmi kung paano siya umiiwas kapag nararamdaman na niyang may something na gustong gawin ang mga taong nakakasama niya sa trabaho. Katulad kay Danny Zialceta, mahiling makipagkwentuhan hanggang umaga. Sumasama kami para makikipagtsikan, aniya pa. Nakikipagkwentuhan din daw siya hanggang sa umaga sa mga yumaong movie icon na sina Derek Aydeng, Fernando at Comedy King Dolphy. Nandoon kami kasi namin pumagahan yun. Yun ang ginagawa ko. Pero yung ibang napaparamdam marami talaga. And even nga yung to be exploited na wala kang pera ngayon. Parang inaano ka ng demonyo. Wala kang pera ngayon, maghubat ka na. Ganoon ganyan, revelasyon pa ng artist na si